mga pinks. Ng mga pink. Kasi, tayo. Pati yung kay Kaloy din, dami naman nagalit. Ba talaga? 2 days na yata sa Reddit na binabastos tayo. Na anyway, speaking of Sir Ronald Llamas, kahit maraming galit sa atin, kahit galit yung mga pink sa atin, especially sa akin, advance happy birthday daw, sabi ng mga tao. Happy Kamusta birthday. Sir Ronald? Oh, Kung salamat. resolution is to run for senador, ano Yung edad ko lang ang tumatanda. Yung aking puso ay laging bumabata. Wow. Yun. Yung puso lang yung bumabata. Wait lang. That was wrong. Like that song. Rewind. Okay. Balikan natin ito, guys. Pag-usapan natin. Ayan, speaking of the Pinks, pinagtatawanan sila ng mga DDS. 3% na lang daw sila. 8 Inodoro, mga ganun. Mukhang ngayon, malapit na sila papunta dyan, di ba? Medyo lumilit ang base nila. In the previous episode, Mark talked about itong mass defections ng even vloggers. Mukhang sa dulo siguro Jonathan Morales na lang matitirang vlogger. So, meron din sila, di ba? BNJ or JNB. Ano ba yan? Buljak and Jonathan Morales. Okay. Sir Ronald, the surveys are interestingly, first of all, hindi tugma. Tignan mo yung SWS Pulse Asia. Wait lang. Magkakaiba. Parang sa na bansa ito. Parang wala at all sa SWS. Medyo nakakapareha sila dun sa pagbaba ni Vice President Sara. Yes. Halos lahat pare-pareho. Di ba? Doon sila nagkakapareho, di ba? Pero pagdating sa Senate, magkakaiba. Ang halos parehas lang. Number one. So Erwin is number one. That's still there in all surveys. Pero yung iba is kunyari si Binay and Villar are there in SWS. So, okay, first of all, anong difference? Yung Erwin at saka Ben Tulfo, halos pareho. Maliban sa isang survey. SWS. Yung most surveys, pareha silang top 1, top 2. No? Doon lang sila sa isang survey na iba. Ang medyo malayo. Na halimbawa, doon sa isang survey, number 2 si Digong. Doon sa isang survey, number 11 si Digong, no? Pero medyo consistent na si Bato nasa dulo, number 12, no? Si Amy bumababa rin. Kaya delikado si Amy going into the election dahil hindi ka na makakakuha doon sa iba eh. No? So, ang mangyayari sa iyo ay dahil wala ka sa administration, no, ay yung machinery ng administration hindi mo magagamit, no, yung command votes. Ang inaasahan ni Amy ay dahil Marcos pa rin siya, makakakuha siya doon sa retail, sa market. Hindi siya sigurado ron, no, dahil marami ring galit sa kanya ng mga pro-Marcos, no. Pero ang sigurado, dadalhin na siya wholeheartedly ng mga Duterte. Dati kasi binabanatan siya ng mga Duterte dahil namamangka siya sa dalawang ilog. Binabanatan siya ni Panelo, binabanatan siya ni Baste, etc. Ngayon, hindi na siya babanatan dahil nandun na siya. No, bagamat sabi niya, independent siya, wala naman naniniwalang independent siya. Kay Mark may maniniwala, kay Amy wala. No, siya ay independent. No? So, kaya yun yung sabi mo, Big R. Medyo sa Senate, medyo significant yung differences. Tinanong ko rin kay Ronnie Holmes siyang kagabi. Sabi ko, Ronnie, bakit magkaiba ito? No? Ang sabi niya, yung iba yung methods, no? Yung iba ay online, yung iba ay face-to-face, yung iba ay iba yung mga tanong, no? Yung iba ay ganito yung tanong, yung iba ganito. Yung iba ay talaga mga fly-by-night lang. Naghahanap buhay lang. Hindi na niya sinabi kung sino. So, ibang fly-by-night, medyo mas maganda yung performance ng Pink. Pero pag-usapan, ano tingin mo, let's just talk about the 3 legit ones. No offense to the others. Okta, SWS, and Pulse Asia. So the consistent one is Erwin Tulfo is still on top. And the consistent one is also in Mia, hirap ang mga DDS. Especially kung hindi tatakbo si Digong. Halos wala kahit isa sa kanila ipapasok sa Senate. And 8-0 for DDS. Or kung darating ang ICC before the elections. Talagang yari talaga. Oo. Ikaw, Mark, we were talking about, di ba, let's be honest, Mark, I was a bit more skeptical about Basta. You were slightly a bit more optimistic about Basta. I agree naman with you na ang Vismin, you can never discount that or solid south.
But Mark, are you surprised compared to, let's say, a year ago when we were talking about Baste as plan B, how poorly Baste and even Pulong are doing in the surveys? And even Digong is not doing so good in the Senate surveys, assuming he's even in a position to run anymore for Senate. What's your thinking, Senador? Mangkaribal mo yan. Speaking of your karibals, Mark, now you're talking SMG na lang. about Dito. Ayun. crazy. Naapektuhan sila ng ano eh. Kibuloy, Pogo, Quadcom, sunod-sunod eh. Barrage of information overload. Pandiwata, overload. Na lahat ng mga kalokohan, idagdag mo pa yung sa nila Duque, Parmali. Ang daming nagsisilabasan ng mga kalokohan nung panahon nila. And siguro yan na nga yung umihila sa kanila pababa. Yan na yung, lalo na nung kainitan nung kay Kibuloy, and nalaman nung lahat nung yun. So, talagang tinatamaan talaga, naapektuhan talaga, nahihila talaga pababa. Pero sa akin, habang bumababa yung kampon nitong si Digong, okay? Ako, I am still medyo alarmed dun sa nakikita kong pagtaas naman dun sa side ni Sara. So, hindi ko sure kung gaano dadali ni Sara itong kampon ni Digong, yung mga nandyan. Pero ako sa akin, ayaw ko din maging masyadong kampante. Kasi nakikita ko sa social media. Although sa mga surveys, bumababa yung trust rating, bumababa yung ano. Pero kasi yung sa social media, doon talaga expertise nila doon humahataw minsan, yung sa social media, unti-unti, nagtatranslate doon sa totoong buhay. Yung momentum yung momentum yung tinitingnan ko kasi yung momentum ng mga kampo ni Digong pababa, kay Sara Duterte pataas. So it's just a matter of them na kung paano nila i-harness yung kay Sara. Pero Mark, saan tumataas si Sara? Paano lahat ng survey bumaba siya? No? Sa social media. Sa social media, pero dapat sa media umiepekto sa survey. Paano kung siya ay tumataas sa media, lalo na social media, dapat meron siyang reflection sa survey. Halimbawa, baka hindi pa. Baka nagsisimula pa lang tumaas yung... Kasi naalala ko lang 2016 kay Digong. Ganon din yung iniisip natin na pag sa media naman, parang hindi mo... Pero sa social media, palakas ng palakas hanggang nangyari sa totoong buhay. Iba yung kay Digong, yung kay Digong, sa baba siya, paakyat. Ito kasi mataas 90% pababa. Ito, sabay pataas na pababa, medyo iba yung iba yung law of gravity na yan, ha. Kung sa next survey ay pababa pa rin si Sara, mahihirapan siya. It will become a trend, no? Paano kailangan mo lang kasi 2-3 survey para maging trend no? Kung sa 3 survey ay bumababa ka, it will become a trend. Yun ang problema niya dahil inaantay ko na lang itong Pulse Asia nung lumabas yung Pulse Asia na 10 points yung binaba niya, 60 siya. At hindi lang yun 10 points ang binaba niya sa D. Yung D, yung class D ang pinakamalaki. That's almost 80% of the voting population. Bumaba siya ng 10 parang 25% 10 points, no? na lang siya sa NCR, no? Ang baba niya sa NCR ngayon, si Sa Sara. NCR, 28% ang binaba niya, 28%. Sa Visayas, ang binaba niya 9%. Katulad ng 10% sa ibang survey or 15 sa Okta, no? Sa Luzon, 8%. Yan, expected 'yon. Pero yung Visayas, bumaba din. Sa lahat ng surveys bumaba ka, bailiwick niya 'yan No, bailiwick niya yung D, bailiwick niya ng Duterte, yung D and E, no? Tapos yung NCR, siyempre, doon pinakamarami ang botante. So yun yung kung ako si Sara, kakabahan ako, no? Dahil ngayon, almost total na Dati kasi hinihintay ko na lang Pulse Ngayon, lumabas na yung Pulse. So lahat ng surveys pababa siya. At double digit. Hindi single digit yung baba niya, double digit, no? Hindi katulad ng pagbaba ko na margin of error. Tama naman 'yon na overall talagang pababa si Sara. Yung sa akin naman parang lang, word of caution lang kasi maaaring nakikita ko trend lang pero it could start from a trend So, kumaga siguro wag na lang magpakampante kung sino man sino man yung nasa other side. Tama naman 'yon, no? Pero in one sense, parang nababawasan yung kanilang mga vloggers sa social media, di ba? Ibig na madagdagan, nababawasan. So, anong gagawin nila? Saan sila kukuha ng sa China? Ng pampondo? No? So, yun yung isang magiging problema nila. Yun pa isang problema nila. Mismo sa mga vloggers, mismo sa mga social media, nababawasan.
Pero Mark, pag-usapan natin the other side. So you're saying if you're Sarah right now, is TikTok helpful and does TikTok matter? Kasi wala pa tayong evidence na TikTok following necessarily It's the translate. only thing that matters ngayon for them. Doon lang sila talaga may movement. And hindi pa siya nagta-translate directly siguro sa ano na makikita mo siya sa labas ng surveys. Pero it can start from there eh. So yun lang naman yung point ko. Pwedeng doon magsimula. Pero kung sa TikTok, kung mag-ano na eh, ramdam mo na yung ano, nakikita mo na yung strategy nilang ginagawa. And doon lang talaga sila sumisipa. Yan, significant yan, yung TikTok dahil hawak yan ng China eh. Kontrolado yan ng China. Tsaka Yun pa, kaya yun ang challenge eh. Tsaka anti-Haydarian sa akin lang, siguro ang point ko lang is, wag tulugan yung TikTok ng people from the other side. Kasi magiging battleground talaga yan. Ang problema lang sa TikTok, kung talagang gagamitin ng China yan, mahihirapan ka. Halimbawa, may hirapan. West Philippine Sea issue, talagang West Philippine Sea ang TikTok, no? At saka anti-Haydarian. Okay lang sana yung anti-West Philippine Sea eh. No, yung Haydarian talaga binababa ng TikTok yan. May gusto pa akong idagdag na isang panibagong senatoriable na posibleng tignan din na baka umakyat din si Doc Willie Ong. Nagdeklara na siya ay tatakbo last Monday. Tomorrow, yung kanyang wife, si Dr. Lisa, will file on his behalf. And yung sympathy, of course, marami ng fans si Doc Willie. Nag-number 18 yan. The last time he ran for senator, walang gastos. Yung sympathy na he has right now because yung kanyang nilalabanan na sakit. So, sa akin, nandyan din si Doc Willie. So, isang possible pa yan na umakyat at pwedeng ikakain ng boto ng mga bumababa ng mga DDS. Sir Ronald, who else do you think is upwards? Absolutely, Mark, you're right, especially with the PhilHealth issue, with healthcare issue becoming important. I think si Doc also is a very strong position as a champion of universal healthcare. Sir Ronald, who else? Nabanggit ko si Willie Ong na siya. Pwede siyang black swan dito dahil sa other elections din naman kasi hindi siya malayo. Meron nga election, mas mataas pa siya kay Mar Rojas at saka kay Jinggoy, no? For the Senate. So siya ay contender at hindi siya traditional. Ang problema lang, Mark, dahil sinabi niya for several weeks, sinabi niya na nasa bingit na siya ng kamatayan. Alam mo naman yung mga botante kung ayaw nila mag-Senate to, di ba? May sympathy, pero at the same time, ibibigay ba nila yung boto nila? Kaya baka kailangan sabihin ni Doc Willie Ong na, oy, hindi pa ako mamamatay. Di ba? Medyo bawiin niya ng konti. Para... Nakausap ko si... Ay, sorry. Nakausap ko si Doc Lisa nung isang araw. She expects, hopefully kung magtuloy-tuloy yung treatment, baka by December, nasa Pilipinas na around mga ganun, in a few months, nandito na si Doc, mapagaling siya. Hopefully, by the time na campaign period, baka pwede na siyang lumabas-labas at pwede na siyang pumunta sa ibang mga campaign stops. Pero syempre, pagdasal natin na gumaling itong si Doc Willie. Good. Dagdag Big R, no? Tingin ko ngayon nagkakaroon ng chance si Bam at saka si Kiko, especially Kiko. Dahil hindi naman sila ang bomba yung nasa loob ng 12. Halimbawa, si Bato, no? Si Bato, si Aimee bumababa, no? Tapos si Abalos at saka si Francis Tolentino hindi tumataas, especially si Francis, no? So, may chance, nagkakaroon siya ng chance, especially si Kiko, dahil medyo stable yung kanyang numbers, no? Si Bam kinakailangan pa ng extra effort, no? Dahil medyo malayo siya. Pero si Kiko ay medyo lumalaki yung chance. Kung halimbawa, yung nasa administration slate o yung nasa 12 ay hihina. Tapos yung mga nasa bingit, nasa administration slate ay hindi papasok. Tapos yung nasa Duterte slate na ay humihina rin, especially si Bato, no? So or dinampot ng ICC. Oo, or dadamputin, medyo luluwag, no? Medyo luluwag. There's room talaga. There's a big room. Dagdag Richard kay Senator Bam.
Di ba nag-shoot sila ni VP Lenny nung isang araw, parang last day ng Checky Bam because Chel will be running for party list na. Napansin ko si Senator Bam naka-pink. Kasi tinatanong natin di ba? Tinatanong natin, bakit hindi kaya nag-repeat si Senator Bam? Sayang, kumbaga, ang sayang, ganda-ganda. di ba? Kasi yung energy ng pink movement Mark, is that stop there because I want that familia to be aspect. Mark, is that okay? That will be the next episode. So perfect segue yan. Pag-usapan natin is the pink movement back? And also pag-usapan natin yung ibang progressive groups, Akbayan with now Chel there, the Makabayan Bloc, medyo may back and forth mga Trotskyite and Stalinist over the past few days. Nakita ni Ronald, Chusera ka Ronald. Sumabay naman ako. Isa pa rin naman. Habang inaaway ako sa pink and mga kaloy, sabi ko, diyan muna kayo, Trotsky muna tayo. Mag-debate tayo ng Trotsky. Ay, dami naman ng galit Thank you very much, Senador and Senator. Talaga itong RM natin, star-studded. Malapit tayo gawa ng sarili natin, Shogun Council. Thank you very much, guys. Okay, guys, eto na. Isa pa episode. Maganda-ganda ng usapan natin together with Senator Ronald Llamas and Senador Mark Gamboa. Thank you very much. Welcome to our Shogun Council. Gentlemen, pag-usapan natin is the pink back. So Mark, habang 4 a.m. I was updating on conflicts around the world. May ping ng ping sa Facebook ko. Ayan. Speaking of, so, di ba last week ko pa tinanong, actually even you raised, di ba? Ba't hindi nagpipink? Mga Kibam, Chikibam, mga ganun. It's supposed to be not only Lenny, but the whole, essentially the whole, the universe. The whole group. Liberals. Yeah, the whole group, right? Can you tell me about that, Mark? Yun, yung time na in-interview natin si Senator Bam sa podcast, after the show, kasi we talked about Ninoy, di ba? I got the chance to ask him. Tinanong ko, Sen, bakit nga ba walang nakapink sa inyo? So, ang I remember, sinabi niya, kumbaga, as we move along during the campaign, hopefully, makasama sila. So, di ba? So, ang isip ko, sino kaya yung sila? Pero yun na nga, nung sa shoot with Lenny, I was really pleasantly surprised to see na nakakulay pink itong si Senator Bam. Hopefully, yung naging spirit ng kakamping movement, yung energy and yung enthusiasm ng mga volunteers and mga mapasa dito kila Senator Bam, Senator Kiko, yung kapamilya factor pa yung yung showbiz factor pa maidagdag dito sa campaign nila. Of course, Senator Kiko, I always say, ilabas lang niya si Donnie Pangilinan, tapos na yung laban. Pero when you add all of that, plus Lenny, plus Risa, lahat ng mga and who knows, baka itong si Chris Aquino, if she gets better, di ba? So, pag idagdag mo lahat yan, may fighting chance itong si Senator Bam at si Senator Kiko. And ito pa lang parati ko lang sinasabi, okay na doon sa pink Pero kailangan din nilang kumuha ng part from the bumoto sa Uniteam. From the admin side. Hindi yung mga DDS. Hindi talaga sila boboto ng mga DDS. Pero from the admin side. Kasi yung mga admin side natutuwa na kay Senator Risa Doon naman yung nakakalo Kung natutuwa sila kay Senator Risa, baka they might give Bam or Kiko a chance. Enemy of my enemies, my friend. Sir Ronald, ikaw, where do you see the pink movement going in other opposition groups? Pwede ba magkaroon ng, okay, sige, wala na yung grand coalition ni Trillanes, pero yung mga loyalists na sobrang galit sa mga DDS, do you think that some of them could be won over? The enemy of my enemies, my friend kind of thing? Well, una ay inuulit ko, hindi insignificant yung nakuha ni Lenny last election. Especially yung quality ng volunteerism, ng mga participation sa mga rallies, etc. So hindi ang inuulit ko, ang problema ay kung yan sana ay na-harness, na-consolidate, kahit hindi yung totality ng pink wave, just a part of the wave, kung yan ay na-harness at nawasak yung Uniteam, it could have been much more significant now. It could have been the Senate slate to beat. Kung na-consolidate yan, lalo na nawasak yung Uniteam. Pero hindi nagawa. Ngayon, lagi natin sinasabi nitong past few months na sana ay kahit
medyo nagka-problema sa pag-harness ng pink wave immediately after the 2022 election, ay baka meron pa namang natitira na dormant, no? Bagamat may mga na-frustrate, may mga na disenchanted, no? Merong mga nalungkot, may PTSD pa nga, no? Ay baka meron pang significant na natitira. Kaya ang suggestion natin, yung tatlong Maria ang mag-harness niyan. Tatlong Maria na hindi tatakbo for the Senate pero pwedeng ipasa yung kanilang political capital dun sa mga tatakbo. Di ba? Medyo nabawasan ng isa dahil si Laila magfo-focus sa party list. No? Si si Lenny naman, sigurado yan sa Naga. No? So hindi na masyadong kailangan ng major effort sa Naga. So may oras siya for national. So kung si Risa at saka si Lenny ay ngayon ay susubuking gamitin yung kanilang political capital, buhayin yung dormant remnants ng pink wave at ipasa yan dito kay Kiko at saka kay Bam, lalo na kung humihina yung Duterte Senate part yung ganung klaseng formula, no? Yung ganung klaseng formula. So meron kang positive campaign, si Lenny at saka si Risa, nationwide, bit, si Kiko at saka si Bam, tapos yung political capital nila ita-transfer. Tapos merong negative campaign, no? May negative campaign para banatan yung mga Bongo, the Dutertes of this world, no? Tapos yung mga ilan na kayang batakin away from the administration slate. Halimbawa si Aimee, no, na wala na sa administration slate, di ba? 'Yon, pwede mong puruhan, no? Pwede mong puruhan, no? Kaya kung mangyayari yan, yung negative campaign at saka tong positive campaign ng dalawang Marias, then may malaking chance na makapasok hindi lamang si Kiko kung hindi pati si Bam.